Yun, no? Good morning, good morning. Ngayon ay araw ng Huwebes. Tatapon lang tayo ng basura. Kasi dito ang pagtapon, wait lang, madilim. So tuwing Huwebes dito, every other week. So tatapon. Kailangan ilagay mo sa tapat mo. Ayan. Ang kulay brown na yan, or green. So kailangan alas 7 pa lang umaga, lagay mo na dahil maagang pinipick up at antay ka uli ng 2 linggo para pick upin. Tapos nakahiwalay yung recycle, yung kulay blue, hindi makita, at yung mga basura na yan. So yun na nga yung sinasabi ko na yung basura dito by schedule din. So yung brown or green, ito mapakita ko. So ayan, yan nakikita nyo yan. Ayan. So yung hakot ng basura, yung nga sinasabi ko na 7 o'clock kailangan nasa labas na kasi nag-i-start siya ng alas 7 ng umaga. Tapos every other week yung hakot, parang every week siya pero alternate. Yung recycle, yung blue bin, next week naman. So every Wednesday yun. Ang blue kasi hindi masyadong kasi recycle yun, yung mga karton, mga ganun, mga bote. Pero yung green bin, yun yung mabilis mapuno ng basura mo. Kasi maliit lang yung yung basurahan eh. So dapat lingguhan yung tapon, pero ang schedule ay every other week. So pagka nakaligtaan mo siya, hindi mo na ilabas, antay ka uli ng 2 linggo bago ma-pick up yung garbage. So parang sa Pilipinas lang din by schedule, pero yung iba kasi sa atin may tapunan talaga, di ba? Pwede mo siyang dito pwede naman, kaso medyo malayo yung tapunan at may bayad. Kasi binabayaran na namin yung dito yung garbage dito para pick upin. So ganun din sa mga building, may mga malalaki silang yung mga dumpster na basurahan. So mabilis din mapuno. So ako every Monday, yun yung una kong inaayos, nililinis yung bin. Kasi bilis niyang mapuno kasi walang nag-aakot ng Sabado Linggo. Pangit ng daan ang dulas. Tapos salubungan pa yung sasakyan. So bali yun naman yung sinasabi ko pag sa property or sa building. Yan naman ang napupuno pagka Monday. Yan katulad nun sa kabilang property. So mamaya yan, pag hindi hinakot, kung hindi naka-schedule ngayon, so mapupuno yan yung mga basura hanggang sa may sa may baba. So mahirap pagka natambakan ka ng basura. So yan. So yung amin medyo on time naman pick upin. Pag on time naman pick upin medyo okay siya, hindi napupuno. Yan. Tapos yung basura nga pala dito,
pagka nakatira ka or may bahay ka dito, so kasama na yun na binabayaran namin, kasama na ng tubig. Yun. Tapos dito naman sa apartment, ganun din. Kaso separate yung bill nila. Meron kasi doon na talagang nakapix yung bayad. Yung alam ko pag sa apartment $10. Mura lang naman, hindi naman ganun. Yung bayad ng basura mo. Pero pag sa bahay naman, kasama na yung bayad ko sa basura, sa tubig naman. So, ganun lang. At may tapunan dito sa malapit lang din sa amin, pero kasi ilang beses na ako nakapunta doon pagka yung sa trabaho namin may tinatapon kaming mga puno. Maganda yung basura, yung basurahan doon maganda, hindi walang tambak ng basura, parang hindi nga basurahan tapos naka-separate yung mga bote, mga ganyan, basta naka-separate mga puno, dito lang yung puno, nire-recycle kasi nila lahat. Ultimo yung mga dinurog na semento, yung mga bato-bato, naka-separate din at ibinibenta nila yon. Tapos yung mga hindi naman na napapakinabangan, may ginagawa sila, parang ginagawa nilang pataba. Tapos yung mga nire-recycle naman ay inihiwalay nila, at yung mga pwede pang gawin. Ultimo yung mga gulong naka-separate din. Basta lahat ng ibinebenta rin nila. Dapat hindi mapuno yung basura. Kaya yung dito, hindi problema yung basura dito kasi na separate nila at nare-recycle nila yung mga pwede pa talagang i-recycle. Kaya hindi na iipon yung basura. Kaya pagpunta mo doon, walang amoy din yung basurahan, yung ang tawag doon, quarry. Tapos maayos talaga. At meron lang isang kasi nung pumunta kami doon, meron lang isang bulldozer na alam mo yan, yung sineseparate niya yung mga basura. Ang ganda nga parang hindi nga basurahan